Si Nor ay isang binatilyong nakatira sa isang mundo ng pantasya. Malakas siya para sa edad niya at mahal ng mga tao sa bayan. May trabaho siyang puro manual labor, ngunit kahit ang boss niya ay humahanga sa sipag at galing niya. Wala itong masabi laban sa kanya dahil siya ang pinakamahusay na trabahador na nakita nito. Isang araw, matapos kunin ang kanyang sweldo, pauwi na siya nang bigla niyang marinig ang sigaw ng isang babae mula sa isang yungib malapit doon. Humihingi ito ng saklolo. Agad siyang tumakbo papunta roon. Kahit pinigilan siya ng boss niya dahil mapanganib, hindi niya ito pinansin. Pagpasok niya sa kuweba, nakita niya ang isang dalagang nakabalot sa magical barbed wire, habang isang grupo ng adventurers ang nakikipaglaban sa isang dambuhalang demonic bull. Mula pagkabata, si Nor na ang nag-aalaga sa kanyang ina at sa buong bahay dahil hindi na bumalik ang kanyang ama matapos sabihin noon na bibili lang ng gatas. Tinanggap niya ito at ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa tahanan. May sakit ang kanyang ina at halos lagi itong nakahiga. Kaya nilulutuan niya ito ng mainit na sabaw habang siya naman ay balot ng uling sa mukha. Sinabi niya sa ina na lalabas siya para manghuli ng kuneho para may protina sila sa hapunan. Pinunasan ng ina ang kanyang mukha habang humihingi ng tawad dahil pakiramdam nito ay wala siyang naibibigay kay Nor. Ngunit ngumiti si Nor at sinabing hindi niya kailangan ng kahit ano. Kinagabihan, naghanda siya ng rabbit stew para sa kanyang ina. Ngunit pagbalik niya sa kwarto, natagpuan niyang pumanaw na ito. Ngayon, si Nor ay ganap ng mag-isa. Inilibing niya ang ina sa labas ng bahay at kahit sobrang sakit, pinilit niyang maging matatag. Nagsimula siyang mamuhay mag-isa, inaalagaan ng hardin, nanghuhuli ng hayop, nag-aalaga ng mga alagang bukid, at nag-aaral sa kanyang silid matapos linisin ng maigi. Para palakasin ang kanyang katawan, nanghuhuli siya ng mailap na isda, nagbubuhat ng mabibigat sa bundok at kumakain ng maraming protina araw-araw. Isang gabi, dahil sa matinding pag-iisa, umakyat siya sa upuan at kinuha ang isang lumang librong puro alikabok. Nagsimula siyang magbasa at bumalik sa kanya ang mga alaala noong buo pa ang kanilang pamilya at nagkukwento pa ang kanyang ama ng mga alamat at kwento ng kababalaghan. Laging naaaliw si Nor sa mga kwento tungkol sa matatapang na adventurers na nakikipaglaban sa napakalalaking dragons. Natututo ng magic mula sa wizards, nag-aalis ng sumpa sa haunted forest at humaharap sa isang hukbo ng elves. Palagi siyang naaakit sa mga kwentong ito, lalo na kapag sinasabi ng kanyang ama na tungkulin ng isang adventurer ang protektahan ng mga mahihina at siguraduhing hindi sila masasaktan. Dahil dito, nagkaroon siya ng inspirasyon na gawin ang isang bagay para sa kanyang buhay. Kinabukasan, matapos alagaan ang mga hayop, naghanda siyang umalis sa kanilang bahay at magtungo sa syudad para subukang maging adventurer. Nagpalipas siya ng gabi sa kagubatan gamit ang isang maliit na campfire. Pagsapit ng umaga, dumating siya sa magandang syudad ng kanilang kaharian. Pagpasok niya sa napakalaking main gate, nabighani siya sa dami ng tao roon, may nagtitinda sa pamilihan, may bumibili ng espada at prutas sa parehong lugar, at abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Habang naglalakad, napansin niya ang isang lalaking may dalang espada. Sinundan niya ito, at humantong siya sa Adventurers Guild. Pagpasok niya, nakita niya ang isang malaking lalaki sa reception, sa halip na isang furry girl na inaasahan niya. Bahagya siyang nadismaya ngunit sinabi niya sa lalaki na narito siya para maging adventurer. Sinagot siya ng lalaki na hindi ito lugar para sa bata at mas mabuti pang isipin niya ang kanyang mga magulang. Sagot ni Nor, patay na ang kanyang mga magulang. Napatingin ang lalaki at nagbago ang tono nito. Sinabi nitong dumiretso muna si Nor sa training school. Nalito si Nor, kaya ipinaliwanag ng lalaki na para makasali sa isang guild, kailangan munang pumili ng school, dumaan sa basic training, pumili ng class at skills, at kapag nakapagtapos lamang siya ay maaari na siyang maging adventurer. Masayang-masaya si Nor matapos makuha ang impormasyon, kaya agad siyang nagtungo sa isang paaralan upang tuparin ang pangarap niyang maging pinakamalakas na swordsman. Nag-enroll siya at nagsimulang mag-ensayo sa Way of the Sword. Ngunit kahit ilang linggo na ang lumipas at nagsisimula ng magising ang magical potential ng ibang estudyante, si Nor ay nananatiling walang anumang kakayahang magka-magic. Nagpatuloy siya sa pagsasanay, at pagdaan ng ilang buwan, sinabi ng instructor sa kanya na wala siyang talento at sinasayang lamang niya ang oras niya roon. Pinayuhan siyang lumipat sa ibang paaralan dahil hindi raw siya nababagay maging swordsman. Hindi sumuko si Nor at nakahanap siya ng panibagong paaralan kung saan nagpasya siyang mag-train bilang warrior. Nagsanay siya sa ilalim ng isang malaking, matabang redhead. Kahit matindi ang pinagdaanan niyang training sa loob ng ilang buwan, sinabi rin nito na wala siyang talento dahil ang tanging natutunan lamang niya ay kung paano mag-parry ng mga atake. Nagpatuloy si Nor at sinubukan ng iba't ibang paaralan. Una, bilang hunter, ngunit agad siyang pinaalis. Sunod, sinubukan niyang maging thief, ngunit tinanggihan din siya dahil wala raw siyang talento para roon.
Pumunta siya sa paaralan ng mga magician. Ngunit nabigo rin. Sa huli, sumubok siyang maging healer, ngunit hindi rin nagtagumpay at umuwing dismayado. Nagulat ang Fatty instructor nang malaman na kahit ilang buwan sa bawat paaralan, wala siyang natutunan. Sinabi nitong malungkot mang isipin, ngunit wala raw talagang magagawa si Nor para maging isang adventurer. Dahil sa labis na pagkadismaya, umalis si Nor sa lungsod at bumalik sa kanyang cottage sa loob ng kagubatan. Ngunit nagpasya siyang hindi susuko. Gumawa siya ng sarili niyang training setup gamit ang espada at nag-focus sa iisang teknik na natutunan niya, ang pag-parry at pag-deflect ng mga ataking nakatuon sa kanya. Araw-gabi niyang pinaperpekto ang teknik na yon. Pagkaraan ng isang taon ng mahigpit na pagsasanay, kaya na niyang i-parry ang 10 atake ng sabay-sabay. Nagpatuloy siya sa pag-ensayo. At pagdating ng 3 taon, kaya na niyang i-parry ang 100 espada ng sabay-sabay kahit wala pa rin siyang bagong skill na natutunan. Sa sobrang walang humpay na pag-eensayo ni Nor, umabot sa puntong nabasag ang kanyang espada. Lumipas ang 14 na taon at napagtanto niyang sa lahat ng panahong iyon, araw-araw siyang nagsanay. Sa ngayon, kaya na niyang i-parry ang 1,000 espada ng sabay-sabay nang hindi nagkakamali. Gayunman, kahit ganoon karami ang kanyang pinaghirapan, wala pa rin siyang nakukuhang bagong skill. Sa kabila nito, nagpasya siyang bumalik muli sa Adventurers Guild. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang batang babae na tumingin sa kanyang skill set. Agad siyang pinayuhan nito na pumunta muna sa training school. Sinabi ni Nor na nadaanan na niya ang lahat ng iyon na ikinabigla ng dalaga. Ipinaliwanag nito na wala siyang kahit isang skill na kailangan upang maging adventurer. Muling nanghina ang loob ni Nor. Lumabas ang matabang instructor at halos hindi siya makilala. Nag-usap sila habang umiinom ng beer. At isinalaysay ni Nor ang tungkol sa kanyang pag-iensayo nitong mga nakaraang taon. Ipinaliwanag ng Fatty na may rango ang mga adventurer mula E hanggang S rank. Ngunit kahit para lamang sa E rank, kailangan ng kahit isang skill na wala si Nor. Nalungkot si Nor, ngunit idinugtong ng Fatty na kakaunti ang nakakaalam na may isa pang rango sa ilalim ng E, ang F rank. May mga limitasyon ng F rank adventurers. Hindi sila pinapahintulutang kumuha ng kill quests o magtrabaho sa mga kagubatan sa labas ng lungsod. Maaari lamang silang kumuha ng mga manual labor na trabaho sa loob ng syudad. Kadalasan, walang gustong kumuha ng mga trabahong iyon. Sa ikinagulat ng Fatty, agad itong tinanggap ni Nor at nakuha niya ang kanyang adventurer's license. Nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang trabaho sa lungsod gaya ng pagbubuhat ng mabibigat na karga at paghahanap ng mga nawawalang pusa habang nagpapatuloy pa rin sa pag-iensayo gabi-gabi. Kumuha rin siya ng mga nursing job, inaalagaan ng matatanda at nagluluto para sa kanila. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, nagpatuloy siya sa pag-iensayo at nagtrabaho bilang F-rank adventurer sa kasalukuyan, papalapit ang higanteng ball sa mga adventurer at tinamaan ng palakol ang kanilang leader na tumilapon at bumangga sa pader. Agad siyang sinuri ni Nor at natuklas ang patay na ito. Paglingon niya, nakita niyang tinutusok ng ball ang iba pang adventurer, pinapatay silang lahat ng madali. Bago nito itinoon ang tingin sa babaeng may puting buhok. Kumilos agad si Nor. Naghagis siya ng bato upang ilipat ang atensyon ng halimaw, saka tumakbo palayo. Hinabol siya ng monster ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, kaya napagtanto niyang hindi siya makakatakas. Humarap siya at na-parry ang atake ng ball. Sa lakas ng parry, tumilapon ang ball at bumangga sa pader. Mabilis na nakarecover ang ball at tumalon mula sa alikabok para umatake. Paulit-ulit itong napa-parry ni Nor, alam niyang kapag nagkamali siya ng isang beses, mamamatay siya. Hinahanap niya ang tamang pagkakataon ngunit naisip niyang wala siyang kahit isang offensive skill para makapagpatama ng atake. Nagsimulang mabasag ang kanyang espada. Pagkatapos, lumingon ang demon sa babae at sumugod papunta sa kanya. Agad ginamit ni Nor ang feather step na nagpalakas ng kanyang bilis at lumitaw sa harapan ng ball para i-deflect ang atake, kapalit ng tuluyang pagkabasag ng kanyang espada. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang isang adventurer ay nagpoprotekta sa mahina kahit kapalit ang sariling buhay. Nanindigan siya na hawak ang basag na espada. Sa susunod na pag-atake, ibinigay niya ang lahat sa isang parry at napalihis ang palakol ng malakas hanggang tumalbog ito pabalik at nataga ang ulo ng ball bago ito naipit sa mga bato. Nagulat ang babae habang kumakalat ang dugo sa paligid, ngunit naglaho ang magical jabber wire mula sa kanyang katawan. Bumagsak si Nor sa lupa, tinitingnan ng kanyang espada na tuluyang nabasag, at napagtantong gaano kalapit ang pangyayari. Agad nagpasalamat ang babae sa pagliligtas sa kanya at tinanong ang pangalan niya. Sumagot si Nor, sinabi ni Nor na hindi mahalaga ang kanyang pangalan at lumabas ng gusali. Naglakad siya sa kalsada habang iniisip kung paano siya muntik nang mapatay ng isang higanteng baka.
At napagtanto niyang kailangan pa niyang magsanay ng mas mabuti kung nais niyang maging isang adventurer na kayang protektahan ng mga tao. Pagkaalis ni Nor, napuno ang dungeon ng mga gwardya ng babaeng may puting buhok. Lumalabas na siya si Lin Clay mula sa isang pamilyang maharlika.